Ito yung isa sa pinaka-golden moment ng buhay natin. Ito yung mga panahon na walang stress, walang anxiety, hindi ka nag-overthink sa future mo. Ang tanging iniisip mo lang dati, paano maging super saiyan? Paano palalabasin yung power na Hadouken? At nung bata ako, hindi ko alam na may posibilidad pala na maging avatar ako. Tubig. Nung bata ako, mahilig kami pumunta sa ilog para maligo. Nakakamiss nga to gawin kasi naaalala ko yung pumupunta kami sa ilog para mag-explore ng mga spot na magandang paglanguyan. Nakakamiss din yung manghuli ng tadpole, isda, tsaka alimango. Malinis pa dati ang mga ilog, kaya nakikita ko din yung mga nakatira malapit sa ilog na doon na mismo sila naglalaba. Dito din kami pinapaigib ng tubig noong elementary days para may pang-flush sa CR o pandilig sa halaman. Nakakalungkot nga lang kasi hindi na magandang mga ilog ngayon. Baka kapag lumangoy ka may makasabay kang tubol. Water gun. Aside sa pellet gun, masaya din maglaro ng water gun. Hindi ganun kalakas yung mga water gun na gamit namin dati. Yung ordinary lang. Kaya kailangan mo talaga habulin at malapitan yung kalaban mo para matamaan mo siya. Tuwing umuulan, ang isang trip na ginagawa namin maliban sa pagligo sa ulan, kinukuha namin yung mga notebook o anong papel na mahanap sa bahay, tsaka kami gumagawa ng papel na bangka. Pagkatapos namin makagawa ng bangka, pumupunta kami sa mga kanal, tapos doon namin pinapaanod yung mga bangka, para lang ma-feel namin na umaandar talaga yung paper boat. Nakakatuwa kapag tumagal yung paper boat mo sa tubig, hindi ka agad lumulubog. Minsan nga may paligsahan pa kami dyan nung mga bata kami. Gagawa kami ng finish line, tapos kung sino ang mauuna ay siya ang panalo. May trip pa nga na babatuhin mo yung paper boat ng kalaban mo para ikaw yung manalo. Tabo. Minsan matagal ako maligo nung bata ako kasi pinaglalaruan ko pa yung tabo. Lalagyan ko ng tubig tsaka ako ilalagay sa ulo ko na parang sombrero. Ang sarap gawin to dati lalo na kung ayaw mo maubos ka agad yung mainit na tubig mo. Mag-yoga pose ka pa na kunwari ikaw yung main character sa anime. Meron pa yung gagawa ka ng man-made na whirlpool sa timba tapos dahan-dahan mo ilalagay yung daliri mo sa gitna. Kapag na-touch mo yung tubig, talo ka. Lupa. Nung bata ako, lagi akong amoy lupa. Bakit? Nung bata kami, lagi kaming naglalaro sa mga slope na lupa at doon kami nag-slide. Lagi din kami pinapagalitan ng mga uncle ko kasi bumababa daw yung lupa pag lagi kami nag-slide doon. Lagi din kami pinapagalitan ng mama ko kasi puro putik yung damit namin at lagi niyang tinatahi yung mga damit namin na napupunit dahil sa paglalaro ng slide sa lupa. Isa pang ginagawa namin maliban sa pag-slide sa lupa, naghahanap kami ng kamote. Nung nalaman kong nabubungkal pala sa lupa ang mga kamote, sinubukan ko ding mag-hunting ng mga kamote sa bakuran. Kapag nakahanap kami, niluluto din namin agad. Para kaming nasa panahon ng Stone Age. Black soil. Tandang-tanda ko talaga tong black soil na to Nung elementary, ito yung mga pinapakuha ng mga teachers namin para sa landscape. Magandang klase daw to na lupa para sa mga halaman. Syempre, kapag pinapakuha ka ng mga teachers ng black soil dati, may plus points yan. Kaya kaming mga estudyante, todo hanap ng black soil na pagkukuhanan. Dahil lagi ako nagbubungkal sa paligid ng bahay namin dati, alam ko kung saan ang pagkukuhanan ng black soil. Napagalitan pa nga ako ng uncle ko kasi sa bakuran niya ako kumukuha ng lupa. Apoy. Muntik na ako makasunog dati ng puno dahil sa paglalaro ko ng apoy. May sinindihan kasi akong dahon ng puno at kumalat yun sa paligid ng puno. Hindi ko alam na kumalat na pala yung apoy na yon. Nung nakita ko yung usok, nagpanik ako. Pagpunta ko doon, nakita ko yung mga uncle ko na binubuhusan nila ng tubig yung paligid ng puno. Nagtataka sila bakit may nasusunog doon. Buti na lang, hindi nila nalaman na ako yung dahilan. Kaya sa mga bata dyan huwag kayo maglalaro ng apoy. Kandila. Pinaglalaroan din namin to tuwing brown out lalo na kapag bagyo. Yung hahawak-hawakan mo yung apoy niya tapos pinapasikat mo pa sa mga pinsan at kapatid mo na hindi ka napapaso. Inuulit-ulit mo din sinusunog yung mga natunaw at tumigas na nakandila para mabagal matunaw yung kandila. Minsan nga gagawa ka pa dyan ng sarili mong kandila Yung iipunin mo lahat ng natunaw na kandila tapos i-reuse mo lang ulit. Lighter. Kung naabutan nyo yung old na lighter, yung hindi pa electric, meron doong part ng lighter na tinatawag na spark wheel. Nung bata ako, lagi ako naghahanap ng lighter na ubos na yung gas para paglaruan ko yung spark wheel niya. Ginagawa kong broom broom, tapos pag naubos na yung spark tulad ng relasyon nyo, tinatapon ko na. Campfire. Tuwing may outing o Pasko dati nung bata ako, gustong gusto ko talaga pag may campfire.
Gustong gusto ko yung mga pagkain na niluto galing sa kahoy. May pagkalasang usok. Gustong gusto ko din niluluto dito yung hotdog with marshmallow. Kaya pala gustong gusto ko ng campfire, may psychological effects pala to sa atin. Meron daw siyang ability na mafe-feel mo na parang nakakapag-connect tayo sa isa't isa, sa ancestors natin at syempre sa nature. Ang sarap din makipagkwentuhan about sa horror kapag may campfire. Talagang ramdam mo yung kwento. Magnifying glass. Nung bata ako, pinagtritripan namin tong magnifying glass na to. Yung itatapat mo siya sa araw, dapat yung sinag ng araw ay ma-focus mo lahat sa iisang point. Doon magkakaroon ng malakas na init at kayang makasunog ng papel. Meron pa yung isusulat mo yung pangalan mo doon sa tsinelas gamit ang magnifying glass at sinag ng araw. Huwag nyo din gagayahin to guys kasi baka makasunog kayo ng bahay o ng bakuran. Hangin. Nung bata ako, mahilig kami gumawa ng eroplanong papel tapos nagpapalayuan kami ng eroplano. Ubos dati yung mga papel ng notebook namin dahil dito. Paper windmill. Kapag sobrang lakas ng hangin sa labas, gumagawa kami ng windmill. Ang enjoy laruin to guys. Yung itatakbo mo pa siya para talagang bumilis yung pag-ikot ng windmill. Saranggola. Ito ang isa sa pinakapaborito kong ginagawa nung bata ako. Ang paggawa ng saranggola. Yung magtatanggal ka ng walis tingting kahit pinapagalitan ka na dahil nauubos yung tingting. Maghanap ka ng plastic o kaya newspaper tapos hahanapin nyo yung box kung saan tinatago ni mama yung mga sinulid. Nakakainis minsan kapag palpak yung paggawa mo ng saranggola. Pero once na nakuha mo na yung perfect na saranggola mo, grabe! Iba yung saya kapag napalipad mo na ito. At lalo na kapag sobrang layo ng narating ng saranggola mo. Ang pagpapalipad ng saranggola ay isa sa mga magandang experience para sa mga bata. Nakakapagbigay ito ng saya sa kanila at syempre ng learning experience kung paano mag-build at mag-solve ng mga problem sa ginagawa nila. May research pa nga daw kapag nakapagpalipad ka ng saranggola, nakakapag-stimulate ito ng iba't ibang area ng brain natin kasama ang memory, learning at emotion. Mukhang kailangan ko to makapagpalipad nga ulit ng saranggola. Paper doll. Hindi ako masyado naglalaro nito kasi pang babae naman talaga tong laro na to. Pero meron yung time na nakisali ako sa mga ate ko maglaro ng paper doll. Masaya din naman siya, lalo kapag hindi kayo makalabas ng bahay nyo. Enjoy mag-dress ng paper doll, tapos magpo-portrait kayo gamit ang paper doll. Kunwari, may mga drama-drama. Paper bomb. Kapag wala pa yung teacher namin dati, gumagawa kami ng paper bomb or paper popper. Kung sino ang may pinakamalakas na putok ng paper bomb, siya ang panalo. May mga loko-loko pa na pinanggugulat yung paper bomb. Pinuputok nila malapit sa tenga ng seatmate. Delikado yun guys kaya wag nyong gagayahin. Baka mabingi yung katabi nyo. Bayabas. Isa sa mga trip namin dati nung bata kami, maghanap ng puno ng bayabas. Ang sipag namin maghanap ng puno ng bayabas kahit napakalayo. Sa ilog, sa bundok, o kahit pa sa bakuran ng kapitbahay. Ang sarap kumain ng bayabas lalo na kapag nakuha mo yung magandang quality ng bayabas. Pero babala, huwag na dadamihan ang pagkain ng bayabas. Baka mahirapan kang tumae. Gagamba. Mahilig din kami maghunting ng gagamba dati. Ang paghuli ng gagamba ay hindi basta-basta. Kailangan mo dito ng mahabang pasensya at dapat meron ka ditong observation haki. Para kang detective dito kasi hahanapin mo yung mga sign na merong gagamba sa lugar. Hindi ka rin dapat aggressive sa paghuli kasi kapag na-feel nila yung presence mo ay pwede silang tumakbo. Naging trend to dati nung bata kami. Ang daming nagpapasikatan ng mga nahuli. Ilalabas nila yung box ng posporo tapos ipapakita nila yung mga iba't ibang gagamba na nahuli nila. May mga nagbebenta din. Ginawa nilang negosyo. At syempre, may spider fight din. Yung kukuha sila ng stick tapos doon nila paglalabanin yung mga gagamba. Kung sino ang matatalo, magiging pagkain niya yung spider na tinalo niya. Bahay-bahayan. Ito yung magkukunwari kayong may pamilya na. Magde-decide kayo kung sino ang nanay, tatay, at sino ang magiging anak. Nakakatuwa tong laro na to kasi inaaral natin yung mga life experiences ng isang family in a fun way. Gagawa kayo ng sarili nyong bahay gamit ang mga dahon o kaya yung mga kumot at unan nyo. Magkakantahan kayo ng happy birthday, kunwari may nagkasakit, yung mga tatay ay kunwari pupunta ng trabaho. Akala mo talaga napaka-responsable. Yung mga anak pupunta naman kunwari sa eskwelahan. Yung nanay naman ay kukuha ng dahon, kunwari magluluto. At ito talaga ang hindi ko makakalimutan, ang gumamela. Ito ang pinaka-the best na recipe tuwing magluluto na.
Sinisip-sip ko pa dati yung juice ng gumamela na may kasama pang langgam. Pero wag nyong gagayahin. Baka mahina sikmura nyo ma-food poisoning pa kayo. Telebisyon. Bihira lang ang merong TV sa amin dati. Kung sino ang meron, doon kami nakikinood. Ang sarap manood ng TV nung bata pa ako. Naging banding na kasi ito dati nung mga bata pa kami. Meron dyan yung manonood ka ng panood sa Cartoon Network, mga pelikula sa Cinema One, at hinding-hindi ko makakalimutan na isa sa inabangan namin walang iba kundi ang Once Upon a Time. Isa itong series na kwento about sa mga fantasy o kaya sa supernatural. Napakagandang panood ito sa mga bata kasi marami kang mapupulot na aral sa mga kwento. Ang isa pang libangan namin kapag nanonood ng TV dati, hinuhulaan namin yung mga patalastas. Kung sino ang matatalo ay may pitik sa kamay o kaya sa noo.